Ilang buwan matapos ako matanggap sa BPO company na aking inaplayan, hindi inaasahang dumating ang pandemya kung tawaging nCoV o COVID-19. At dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagiging positibo sa virus na COVID, idineklara ng gobyerno ang lockdown na kung saan frontliners lamang ang maaaring lumabas ng kanilang mga tahanan. Marami sa Pinoy ang nawala ng trabaho dahil sa pagsara ng mga negosyo at ibang establishmento. Masasabi kong mapalad ang mga call center agent ng panahong iyon dahil isa sa BPO company ang patuloy pa din ang operasyon. Ang kumpanya namin ay nag-alok ng free hotel accommodation, door-to-door rides o sa site mamamalagi na may kasamang grocery assistance para na din sa kaligtasan ng pamilyang may iwan sa bawat tahanan. Sa loob ng ilang dekada, doon ko unang nakita ang lugar namin na dating napakasigla na may malakas na tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada, mga nani na kwentuhan tuwing umaga, na naging tila ghost town sa isang iglap. Pinili kong magtrabaho at manatili sa hotel na sagot ng kumpanya namin. 3 beses sa isang araw may kakatok para maghatid ng pagkain. Sa ilang linggong nakalipas, ang tanging ginagawa ko lang ay matulog sa umaga, kumain, magtrabaho sa gabi. Dahil dito, nakaranas ako ng matinding pagkalungkot at inip. Kaya naman, bago pa ako masiraan ng bait, nirequest ko agad sa aking TL na sa site na ako magtatrabaho at di ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Unang araw ng trabaho ko sa office matapos akong mamalagi sa hotel. Magkahiwalay ang tulugan at ang production area. Di gaano kalakihan ang production. Ito ay hugis letrang L. Pagpasok ng pinto ay may 5 bay at dahil nga sa inimplementang social distancing, 3 istasyon lang ang meron kada bay. Pagliko mo naman ay mayroong 10 bay. Ang istasyon ko ay sa bandang dulo mula sa pintuan ng prod. Una ko nakita sa prod ay si TL Mayna, di niya totoong pangalan. Nakatayo siya sa dulo ng kabilang bay. "Hi TL, kanina ka pa po?" Tanong ko. Umupo lang siya at di sumagot. Inisip ko baka di lang ako narinig kasi nga magkabilang dulo ang pwesto namin. Nag-set up na ako. Dumating na din ang ibang opener at mid-shift. Lunch na namin. Nagkakwentuhan kaming 3 ng aking mga kaibigan sa pantry habang pinapanatili pa din ang social distancing. At nagulat ako sa kanilang ibinalita. "Alam mo na yung kay TL Mayna?" Nakita ko nga yung aga niya kanina. Nauna siya sa prod." Uy, Huwag kang magbiro ng ganyan." Sabay nilang sigaw. "Be, wala na si TL. Di niya siguro kinayang panuloko ng partner niya." Tila tumigil ang oras ng ilang segundo. Unang pumasok sa isip ko ang salitang bakit. Bakit may kailangan mawala? Bakit may kailangan nasaktan dahil sa isang tao? Nakakangalip. Lalo kung makikita mo yung dahilan ng pagkawala ng isang mabait na tao, ay masaya kasama ang pinagalit niya na tila walang nangyari. Makalipas ang 1 linggo, palitan na naman ang shift namin. Ako mula sa opener, naging mid-shift. Maaga pa din ako pumasok para di ako magmadali sa pag-setup dahil nga may kabagalan ang mga computer ng company namin. Matapos ko mag-setup, nagkayayaan na pumunta sa pantry. Ngunit wala sa pantry ang gusto naming kainin. Dahil nga maaga pa naman, nagdesisyon kaming bumaba para pumunta sa mini stop. Matapos namin mabili pagkain na gusto namin, umakyat na din kaming agad. 11:00 lang yun ng gabi. 4 lang kami sa elevator dahil nga sa social distancing. 2 kaibigan ko sa likod, ako sa unahan, sa bandang kanan, at yung isang babae naman na taga-ibang account yata ay nasa kaliwa kung nasaan ang pindutan ng bawat palapag. Lahat kami ay papunta sa isang floor, yun ay 8th floor. Masaya kami nagkakwentuhang magkakaibigan nang biglang huminto ang elevator sa 5th floor.
pagbukas ng pinto, tumambad sa amin ang napakadilim at tahimik na palapag. Wala ni isang tao. Magtataka ka bakit may napakalamig na hangin na tila sumisipol. Una, inantay pa namin kung may tao ba talaga dahil under maintenance ang floor na yun. Lumipas ang ilang segundo. Wala. Walang taong sumulpot. At doon namin napagtanto na hindi rin nagsasara ang elevator. Natulala kami. Sa sobrang takot, napatalon ako sa kabilang banda para pindutin ang close button. Nakapikit na ako habang pinipindot ang button. Nagtitilian na kaming lahat at dahang-dahan nang nagsara ang pinto. Ngunit, imbes na umakyat, bumukas pa ulit ito. Nakaupo na ako at nakapikit dahil sa takot. Natatakot ako sa kung anong maaari kong makita. Patuloy kong pinipindot ang close button. Bago pa tuluyang bumukas, narinig ko ang pagdadasal ng isa naming kasama. Sa sobrang takot ko, sinabayan ko ang pagdadasal niya hanggang sa namalayan na lang namin, nagsara na at umakyat ang elevator. Nakarating na nga kami sa 8th floor at nanginginig na pumasok sa prod. Laking pagtataka namin bakit may guard sa loob. Nasa kabilang dulo yun ng prod. At paglapit namin ay may babaeng nahimatay. Napatanong ako kung anong nangyari. Kwento ng katim niya sa akin. Habang siya daw ay nakikipag-usap sa client, nakita niya daw na biglang umikot ang upuan sa tabi niya. Una niyang naisip, baka nasipa lang ng nasa harapan niya. Matapos siyang may pag-usap sa client, nag-unat-unat siya ng likod. At paglingon niya ay nakita niyang nagtatype ng plus sign o cross sa keyboard na kung saan may umikot na upuan. Napaatras siya at tili sa sobrang takot. At dun nakita niya ay isang batang lalaki sa ilalim kung saan siya ay nakaupo, na tila patingin na sa kanya. Totoo nga ba si Junjun? Energy lang ba yun ni TL dahil mahal niya ang trabaho niya? O isa na siya sa mga di matahimik na kaluluwa?